meron pong isiniwalat na naman na panibagong matinding info mga kababayan. Ito pong si Pebbles Chururot o Pebbles Kunanan patungkol po dun sa mga sa 18 na ex-marine mga kababayan na nagsabi na nagdadala daw ng pera kay PBBM at dun sa iba pa mga politiko, etc. So ngayon, ganito pala po nila pinlano yan. Ito ha, pakinggan nyo mabuti. Natatandaan niyo yung kung nakafollow kayo sa akin sa mga pages ko dati na nawala. Or at alam ko ano rin sinabi ko rin yan dito sa TikTok. Kinontent ko rin yan. Yung may isang PSG na Sara Army may plema ha. May isang PSG na Sara Army, dati siyang PSG sa Malacanang. Yun dapat ang ilalabas. Yun dapat ang ilalabas mga kababayan, hindi po yung 18 na ex-marine. Ano po dapat yung isang PSG lang na patututuhanan yung mga aligasyon ni Gutesa. Kaso ang problema mga kababayan, hindi na po mahagilap etong si Gutesa kasi tumakas na daw po. Nagtago na, tumakbo na. Yun ay kung totoo na tumakas, nagtago na o nakatakbo na, or di kaya naman talagang wala na sa mundong ibabaw etong si Gutesa. Anyway, ituloy pa natin. Na Sara Army na ngayon na ilalabas na witness para patotohanan yung salaysay ni Gutesa dahil nga si Gutesa diba hindi na lumabas. Ngayon nabago yung script nila. Ang ginawa nila, kasi alam ko nakamata sila sa ano ko sa mga post ko. Alam ko yan. Grabe yung ano nila dito mga kababayan, grabe yung plano nila kay presidente dito. Napakatindi talaga. Talagang ayaw nilang tantanan si PBBM. Gusto talaga nilang mawala sa mundong ito si presidente para maiupo na agad-agad etong si Sara Duterte sa pagka-presidente. Anyway, ituloy pa natin. Kahit na yung mga intel ng army, alam kong nakamata kayo sa akin. Nakamata kayo sa mga post ko. Ang ginawa nila, dahil si Gutesa sa totoong buhay wala na, tumakas na, tumakbo, nagtatago, kaya hindi nila maisasakatuparan yung sinasabi kong isang PSG na susuporta sa mga salaysay ni Gutesa. So ang ginawa nila, yung 18 Marines ang ilinabas nila. Kung mapapansin nyo sa affidavit, lahat ng sinabi ni Gutesa, yun ang isinulat nung syuki ng inang lawyer doon sa affidavit para magtugma yung salaysay ni Gutesa at ni Saldico. Hindi lahat ng sinasabing 18 Marines na yan ay mga Marines at hindi yan lahat. Meron dyan isa na tao ni Saldico, pero yung iba, yung iba pa nga makikita nyo mga kababayan, di ba, nakasama etong sina, allegedly etong sina Philip Salvador sa litrato. Yung iba makikita nakasama dun sa mga PSG mga kababayan na nag-aano kay Sara Duterte. Tandaan nyo ba, nung naglalakad etong si Sara Duterte na maraming na talagang VIP yung datingan ni Sara Duterte, yung iba daw po mga kababayan dito sa sinasabing ex-marine na ito, naando doon mga kababayan at mga bodyguard ni Sara Duterte, allegedly. Kaya nga kung tutusin, talagang planado po itong paglabas ng 18 ex-marine na ito, nakasama pa itong si Atty. Baligod na umamin na nagkamali sa paglalagay ng mga pangalan ng mga taong isinasangkot nila. Anyway, tuloy pa natin. Mga Sara Army na yan. Ngayon, nung hindi pa tumatakas si Gutesa or tumatakbo or nagtago, nagkaroon sila ng di ba sinabi ko yung one-on-one training, parang gano'n, yung mga Q&A etc. na para kapag lumabas sila sa Blue Ribbon hearing is
hindi na uli magkamali si Gutesa. Kasi nung unang labas niya, marami siyang Sablay talaga. Sa totoo lang mga kababayan, nung una labas po ni Gutesa, marami po talaga nakapansin na ikinucoach pa siya. Ano po ng, ewan ko kung abogado ba ni Marcoleta yon, yung nagtuturo dito kay Gutesa. Pero nakita naman yung paggalaw ng kamay nung nasa likod ni Marcoleta mga kababayan. And then mapapansin nyo din naman na talagang maraming sablay etong si Gutesa dun sa binabasa niyang affidavit po niya, na kung saan iginagayad pa nga, tinuturuan pa nga siya nito pong si Marcoleta mga kababayan, di ba? Etong si Gutesa, kung mapapansin nyo, nung binabasa nyo yung kanyang affidavit, talagang maraming sablay, iginagayad pa siya ni Marcoleta para lang maidiretso niya yung mga kasinungalingan po niya. Ano po, anyway, tuloy pa natin. maling sinabi. Tapos hindi na siya bumalik. So hindi credible, di ba? Para maging credible, inilabas nila yung 18 Marines na yan. Alam niyo yan. Pinuntahan ko pa yung President Tower. Pinicturean ko. Oy, Ma'am LB Sanchez, ingat po kayo dyan ha. Ingat po kayo and then dasal lang palagi. Sabi dito, good PM Sir Jake from Abu Dhabi. Po, nakakatakot ng matulog sa gabi kapag ka may mga pasabog dito. Pray for us po kami dito sa UAE. Sa lahat ng kababayan. Oy, mag-iingat po kayo dyan. Grabe na yung panahon ngayon. Mag-iingat po kayo ha. Ko pa. Hinabol pa ako ng guard. Pinost ko yan, di ba? Kaso, nawala na naman yung page ko. Ayaw nila ako talagang tantanan. Ngayon, may bago na naman silang plano. Yung Israel, US, at Iran na gulo, yung gera, gagamitin na naman nila yan. Nakakita na naman sila ng eksena. Gagamitin nila yung issue na yan para pabagsakin si PBBM and i-assassinate. Kaya dapat mag-ingat ang presidente. Dapat ito talagang si Sara, putang ina to. Di ba? Sila pa talaga yung nagdidikta sa yung gustong gawin ng presidente. Oh. My God, mga demonyo. Dahil ang Iran country ay mga Muslim, Islam. Kapag kumampi, nagsumite si PBBM sa US, Israel, yan yung gagawin nila Sara na eksena para magalit yung mga kababayan nating Muslim. Diba mga kababayan, at punteryahin si presidente. batikusin si BBM. And ang eksena is meron siya kasing mga Sara Army na Muslim na yung natatandaan nyo ba yung mga report ko nung sabi ni Ate Helen Raluda, oo, viral nga dito. Hindi daw kami tinutulungan. Hindi po, mali po yung pinapakalat nilang balita. Ang gobyerno po ngayon, 24/7 na nakamonitor sa mga kababayang Pilipino po natin. Eto nga kung makikita nyo mga kababayan, galing po sa Bagong Pilipinas. Basahin ko muna para maintindihan nyo lamang po. Kasi baka ang pinapakalat ng mga DD-shit, hindi po tutulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na naapektado ng gulo sa pagitan po ng US at saka ng Iran. So ngayon, kung makikita nyo, sabi dito, standby para sa bayan. AFP, ready sa gitna ng global tension. Sa gitna ng sigalot sa Middle East, tiniyak ni PBBM na naka-alerto ang sandatahang lakas para sa kapakanan ng mga Pilipino. 24/7 na nakamonitor po ang presidente. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Buhay at kabuhayan ang nakataya. Ang mga OFW ay haligi ng ekonomiya at ng kanilang pamilya. Remittances sa pamilya, suporta sa lokal na komunidad, ambag sa pambansang ekonomiya. Tuloy pa natin mga kababayan. Ayan hindi basta-basta ang evacuation sa international conflict. Kailangan ng diplomatic clearance,
airspace restriction, seguridad ng ruta mga kababayan. Kasi malaking dagok po talaga sa ating gobyerno itong nangyayari sa pagitan po ng US at saka ng Iran. Lalo na at kung makikita nyo, nababalita na sarado na po yung mga airport mga kababayan, especially dyan po sa may Middle East. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, gumagawa ng paraan ng ating gobyerno para matulungan po yung mga kababayan po nating OFW. Baka hindi lamang po nababalitaan ng mga kababayan nating OFW kasi pinapasaka na nung mga DDshit mga kababayan ng kung ano-ano mga fake news laban po sa ating pamahalaan. Sabi pa dito, ito po ready on directive. Ang Armed Forces of the Philippines ay handang tumulong sa humanitarian at evacuation mission kapag ka po kinakailangan. Standby forces, coordinated response team, communication channels at repatriation planning mga kababayan. Yan po yung mga ginagawa po ng ating pamahalaan. Sabi pa dito, ligtas ang Pilipino. Walang politika. Sa ilalim ng pamumuno ni PBBM, ang pagtulong ay para sa bawat Pilipino, walang kulay ng politika. Kaligtasan ang pangunahing layunin po ng Marcos administration para po sa mga kababayan po nating Pilipino. So ngayon, kung matitingnan nyo rin, ito pa yung isang balita. Ayan sabi pa dito, safety first always. PBBM, move fast for Pinoys abroad. Inatasan ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers para hanapin at tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran. Walang Pinoy ang may iwan. Ayan nga mga kababayan, Diba sabi pa dito, Global Protection Mode, PBBM prioritize OFWs, Safety Advisories release, monitoring ongoing, no confirm Filipinos harm. Tuloy pa natin. Ayan alert level protect Pinoys. Immediate government action. Swift order from the President, DFA at DMW instructed to determine whereabouts ng mga Pinoy na sa affected areas. Pinoy Lives Matter, dialogue for peace, protection for Filipino, dalawang priority sabay po na tinutugunan ng ating pamahalaan. O ito, sabi pa dito, calm coordinated protect, PBBM directive, stay indoors advisory habang patuloy ang monitoring safety over everything. Ang bawat Pilipino mahalaga. Full alert ng embassies, real-time coordination, safety first, politics later mga kababayan. Kasi nga ang tinututukan dito ng presidente, yung kapakanan po ng mga kababayang Pilipino natin. Isang tabi muna ang pamumulitika. Ito na nga lang ang tanong ko sa mga kababayang Pilipino natin Nasaan si Sara Duterte sa mga panahong ito ngayon? Mga kababayan, ay mga didisit dyan, tanong ko, nasaan si Vice President ngayon na nagkakagulo sa US, sa pagitan ng US at saka ng Iran? Tinutulungan ba niya ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan, para tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na i-monitor dyan sa Iran, sa may parting Middle East? Diba? Ang gobyerno ni PBBM yung gumagawa ng paraan para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Samantalang si Vice President Sara Duterte, hindi po alam kung nasa saan ngayon. Ang huling balita natin, nasa Thailand. Nagpapasarap doon. Di po ba, wag na muna natin pag-usapan yung usaping pampolitika. Ang pag-usapan natin sa totoo lang mga kababayan, kung paano maiisalba yung mga kababayan po nating OFW na nangangailangan po ng tulong. Ano po, sabi pa dito, tuloy pa natin. Sabi dito, wala naman pati magagawa, saradong airspace. Yan po yung sinasabi ni Presidente. Pero gagawa pa rin ng paraan ng ating gobyerno para masigurado po ang kaligtasan ng ating mga kababayang Pilipino dyan sa Iran. Kasi nga, patuloy pa rin po pag-monitor sa mga oras pong ito ngayon sa mga kababayang Pilipino po natin dyan. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, protection, hindi panic. President moves, pass for Filipinos abroad. Habang may reports ng airstrike, malinaw ang utos, locate our people, secure their safety, keep communication lines open. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Tuloy pa natin. Leadership na may malasakit, safety is paramount. Direktiba ng Pangulo, determine their whereabouts, ensure their safety, clear the direct, immediate mga kababayan. Tapos nakalagay pa dito, Middle East. Tuloy pa natin. Ayan
government response activated. DFA plus DMW coordination 24/7, embassies on full alert because every Filipino life matters mga kababayan. Yan yung iniisip ni PBBM. Sabi pa dito, Marcos orders immediate safety measures for Filipino in Iran. DFA at saka po yung W instructed to locate nationals embassies on full alert. No Filipinos reported harm so far. The safety of Filipino citizen is paramount. Kaya no, diba mga kababayan, tapos papalabasin lang ng mga DD shit, hindi daw tumutulong yung gobyerno, tapos ano, kasi marami ako nabasa niyan kanina mga kababayan. At sabi ko nga, babasahin ko ito sa harap ninyo para makita ninyo na nagtatrabaho ang ating gobyerno para masigurado yung kaligtasan ng mga kababayang Pilipino po natin. O sabi pa dito, PH government activates rapid response amid Middle East escalation, real-time monitoring, embassy coordination, safety advisory issue. O ngayon tapos sasabihin ng iba, wala daw pong katotohanan. Ito na nga lang yung isang patunay mga kababayan na ang gobyerno natin laging nakatutok sa mga kababayang Pilipino po natin abroad. Ito isipin nyo na lang. Di po ba mga kababayan, nung nagkaroon ng rally dati yung mga DD shit, ang pagkakaalam ko parang sa Qatar ata yan o sa Doha, Qatar mga kababayan. Di ba nung nakulong yung mga kababayang Pilipino natin doon dahil po doon sa kanilang pagrarally na gusto nilang patalsikin si PBBM at sinusuportahan natin si Digong, di ba nung nakulong yung mga yon, si PBBM ang tumulong, gobyerno ni PBBM ang tumulong. Nasa si Vice President Sara Duterte nung mga panahon na yon mga kababayan. Di ba wala? Parang ang dating iniwanan yung mga kababayang OFW natin na yon. Tapos nung natapos na yung problema ng mga kababayang OFW natin, di po ba sakalang pumunta si Sara Duterte ng Doha, Qatar para tingnan yung mga kababayan nating OFW doon? Ngayon mga kababayan, doon sa pagkakataong yon, talagang mapapansin nyo na ang gobyerno may malasakit po talaga sa mga kababayang OFW po natin. Anyway, tuloy pa natin. Ayan sabi pa dito, Marcos orders immediate safety measure for Filipinos in Iran. Protection agad, rapid response under PBBM. Full alert ang mga embahada, immediate coordination, clear directive, unahin ang buhay ng bawat Pilipino. Yan po yung sinasabi dyan mga kababayan. Kaya nga ako sa totoo lang, talagang maliwanag po yung direktiba ng ating presidente na kailangan masigurado yung kaligtasan ng mga kababayang OFW po natin. Anyway, tuloy pa natin mga kababayan dito muna. Balik tayo dito. Kasi meron pong in-expose dito si Pebbles mga kababayan na talagang sisiraan daw ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung DFA mga kababayan at saka po yung DMW. Palalabasin daw sa mga kababayang Pilipino po natin na nasa Middle East, na nasa parting Iran, na hindi daw po tutulungan ng gobyerno mga kababayang Pilipino natin dyan. Anyway, eto i-play natin. Alis na mga extremist, mga Islam, mga terorista Muslim na binayaran nila na magpapasabog sa Malacanang, hindi yun natuloy kasi napaghandaan yung barikada. Dahil rin-report ko rin yan kay John V. Gulat sila na wala silang mapapwedeng pasukan. Diba? So, Hi, Ma'am Gina Narbasa, cool ka lang. Cool ka lang. Makinig ka lang. per nakabarikada, ang daming pulis. So, hindi natupad yon. Lahat ng ibubuk ako sa bibig ko, may resibo lahat yan. Kaya nga cool ka lang dyan. Ngayon nila yun gagawin. Ang dahil, magiging eksena dyan is dahil Muslim yung nagpapumatay, Muslim yung nanggulo, ang magiging dahilan dyan is kasi Muslim siya, nagalit siya sa presidente, kaya niya yung ginawa. Pero ang totoo, planado yan. Kagabi lang yan, plinano. Uulitin ko. Kagabi. Sabi, paldo to. Ito yung troll na bayad ni Claire Castro. Labas mo muna yung resibo mo. Pag wala ka na ilabas na resibo, fake news peddler ka. Ako, lahat na sinasabi ko dito, may resibo. Diba? Pag wala ka na ilabas na resibo na bayaran ako, fake news peddler ka. Bilang yan, plinano.
Kaya basag na naman kayo sa akin. Ah, Gagawin din nila yung issue para mabutasan ang OWA yan. at ang Department of Migrant Workers. Mm. Dahil, uulitin ko kung natatandaan nyo na naman, pinost ko yung report na isa-isa nilang bubutasan lahat ng ahensya ng gobyerno ni PBBM, sisiraan. Ang DMW, ang Department of Migrant Workers at ang OWA, wala silang makitang butas. Ah, Kasi masipag si Attorney PY, yung head ng OWA ngayon, at si ayan oh. 'Di ba nakalagay diyan sisiraan yung OWA, yung DMW, mga kababayan, hahanapan nila ng butas. Sec Hans. Talagang gumagalaw at tumutulong sila. Kaya hindi ko maintindihan yung mga OFWs na naniniwala sa mga sinasabi ni Sara Duterte. Yung mga paninira. Dahil common sense lang dun sa mga OFWs ha. Kung panahon ni BBM kayo nakapunta dyan sa ibang bansa para makapagtrabaho, ibig sabihin, si BBM ang nakatulong sa inyo para makapag-abroad. Diba? Kasi, kung alam ng mga ng taga DMW at OWA na DDS kayo, pwede kayong hindi bigyan ng pwede kayong personally, pwede kayong hindi bigyan ng mga OEC, ganito. Pero kasi si Attorney PY at si Sec Hans, walang kulay sa kanila. Ang gusto nila ay makatulong Tama. sa mga OFWs natin. Marami na silang natulungan. Alam niyo yan. Hindi kayo magwawagi. Promise. Ayan oh. Ay, Sir Jake, bayaran ka naman talaga ni Whitey. Oo nga lang, kung hindi kulay dilaw yung yung monetization natin. Wala nire-report kasi, mga kababayan. Swerte na lang kung may ads na nalabas sa mga live natin. Pero kung wala, asahan nyo na report na. Okay lang naman, kaya nga kung mapapansin nyo lately, diba mga kababayan, hindi tayo gaano nagla-live. Kasi pagkakatapos ng live ko, ganun na nangyayari. Ilang beses na natin problema yan. Pero mahalaga lang naman sa akin, makapagtalakay sa inyo nang may resibo, syempre. Hindi naman katulad ng mga DD shit na gawa-gawa lang. Di ba mga kababayan? Anyway, ayan na, maliwanag. Pinipilit nila, mga kababayan, from the maleta. Di ba ano ba yung laging sinasabi ng mga DD shit ngayon? Kapag ka may halimbawa, may nagawang maganda ang gobyerno, tapos pinagtatanggol ang gobyerno, mga kababayan, sasabihin na bigyan ng maleta, pera. Kasi nga gawa nung 18 na ex-marine na chismoso, na kung saan, mga kababayan, wala namang katotohanan yung mga aligasyon. Ngayon, mga kababayan, kung mapapansin nyo, ang pinapalabas naman ng grupo ni Sara Duterte, kasi ubus na. Lahat ng pwede nilang ibato sa gobyerno na ibato na nila. Gumagawa na lang ulit sila ng bago. Which is ang kailangan nila masira dito sa panahong ito ngayon, yung DMW, yung OWA, at saka yung DFA, mga kababayan. Papalabasin nila na walang ginagawang aksyon para matulungan yung mga kababayan Pilipino po nating OFW na nasa Iran. Yun yung gusto nilang palabasin dyan. Kaya nga kung mapapansin nyo, karamihan sa mga nagpo-post ngayon, lalo na yung mga DD shit, mga kababayan, sinasabi nila at pinalalabas nila na talagang hindi gumagalaw ang ating gobyerno, hindi tinutulungan ang ating mga kababayan Pilipino. Pero kabaligtaran po yun. Ang gobyerno po, ang presidente po, ay nag-aalala sa mga kababayang OFW po natin. Si Sara Duterte, nakita nyo ba na hindi minsan nag-alala ba? Kinumusta ba yung mga kababayang OFW natin na naiipit ngayon sa gera sa pagitan po ng US, mga kababayan, at saka po ng Iran? Nasan ba ngayon si Vice President? Nando sa Thailand. Nagpapasarap buhay doon. After magdrama sa Pilipinas, nagpapasarap buhay doon sa Thailand, mga kababayan. At ngayon, kung mapapansin nyo, tama yung sinabi dito ni Pebbles, kasi halata naman talaga na yung 18 na sinasabing ex-marine, mga kababayan, na nag-aakusa kay Presidente at doon sa iba mga politiko, talagang halatang planted lang at talagang malinaw na pinlano talaga para palabasin na masama ang gobyerno ni PBBM at punong-puno ng korupsyon. Dahil kung titingnan nyo, mga kababayan, ito yung pinakamaliwanag na paliwanag dito sa nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. Kasi ito daw pong si Senator Ping Lacson, naglatag daw po ng basic math patungkol po dito sa paglabas ng 18 Marines. Puno
mga kababayan, ex-Marines. Ito, i-play po natin. Basic math o basic myth? Kinwestiyon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang logic sa likod ng umano'y 805 billion peso cash deliveries ng mga Oy, Nosoj o 2K, mega love shoutout kilalang dating Marines. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Humigit kumulang 5 taon ang aabutin para makumpleto ang pag-iimpake, pagkakarga at paghahatid ng 805 billion pesos. Yan ang tila basic math na palag ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson sa mga paratang ng umano'y 18 ex-Marines kaugnay ng sinabi nilang cash deliveries. Anya, kung 2023 daw sila nag-umpisa sa pagliligpit ng pera, malamang ay hindi pa tapos ang deliveries ngayon. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years or mid-2028. Hindi pa isinasalang ni Lacson sa pagdinig ang mga nag-presscon na dati raw marino sa Club Filipino nung bisperas ng 40th anniversary ng EDSA People Power dahil kailangang questionin ang believability ng kanilang mga claim. Kasi biruin nyo mga kababayan, yung 805 billion pesos, aabutin talaga ng 5 taon yan. Diba kung iriripak nila mga kababayan sa mali-maleta, tapos i-deliver nila, talagang hindi po kayang basta-basta ma-deliver ng isang araw yan. Aabutin po ng ilang taon bago nila madala yan do sa bahay ni Presidente. Gaya ng sinasabi nila. Ang mga pera raw ay para pondohan ang ICC investigation sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kalaunay pinasinungalingan na ng International Tribunal kabilang ang ilang mga inakusahan ng grupo. Sabi ni Lacson, tungkulin daw niyang suriin hindi lang ang akusasyon, kundi ang logic at posibilidad nito. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. In the same manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Anya, hindi pa man siya humuhusga sa merit ng testimonya, pero may mga tanong na dapat sagutin, gaya ng timbang at dami ng pera. Sinabi na kasi noon sa mga nakaraang hearing na ang 1 million pesos ay nasa 1 kilo. Kung susundin ang computation na ito, ang 805 billion ay katumbas ng 805,000 kilograms o 805 metric tons ng papel na pera. Hindi pa kasama rito ang mga lagayan. Tinanong din ni Lacson kung paano raw naipasok at naipamahagi ang ganito kalaking halaga na aabot sa 1,610 na delivery kung 500 million ang limit kada araw. Ayon din daw diba? sa datos ng Bangko Sentral, umaabot sa 2.7 trillion pesos ang kabuang physical cash sa 2024. Kung totoo ang paratang, halos 15% ng lahat ng perang nasa circulation at bank vaults ang dumaan sa iisang tao. Pray tell, Mr. President, if their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? Iba naman ang posisyon dito ni Senator Amy Marcos. Anya, hindi raw issue rito kung deserve bang ma-dignify ang kanilang claims. Kung seryoso ang mga akusasyon, duty daw nila na i-examine ito. Aminado ang presidential sister na incredible. Hindi, kasi mag-a-accept pa ba tayo ng pera para lamang sa kasinungalingan itong mga nagpakilalang mga ex-Marines na ito? Kasi maliwanag naman mga kababayan, kung titingnan nyo pong mabuti, talagang halatang gawa-gawa. Kasi paiba-iba ang sinasabi ni Atty. Baligod. Kaya nga dapat itong si Atty. Baligod mga kababayan, madisbar po ito. Kasi dati pa pala niyang gawain na talagang mandamay at manira ng ibang tao. Dati pa pala po niyang ginagawa yan. Panahon pa na buhay itong si former Senator Miriam Defensor mga kababayan, ginagawa na po niya yan. Tapos ngayon, ginawa na naman niya ulit. Diba dapat madisbar na yan?
And then etong mga ex-marine na ito, kapag ka napatunayan na nagsisinungaling, dapat ipakulong po yung mga yan. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Credible ang claim ng mga umano'y dating marino, kaya't nararapat lang daw makapagpaliwanag sila tungkol dito at isubstantiate ang mga alegasyon under scrutiny. Ang isang Senate inquiry ay pinoprotektahan din ang reputasyon ng mga akusado. Kung fabricated daw ang mga alegasyon, nararapat lang na panagutin ang mga dapat managot at lalabas lang daw ang katotohanan kung magkakasa ng investigasyon ang Senado. Unang iniudyok ng kampo ng mga umano'y dating marino ang isang investigation at kalaunay natuklasang ilan sa kanila ay dishonorably discharged at ang iba naman ay kalanmay hindi naging bahagi ng hukbo. Sabi ni Lacson, for truth's sake, handa raw siyang makipag-usap kay Attorney Levy Baligod, ang abogado on behalf of the ex-Marines, para i-reconcile ang kanilang mga testimonya nang hindi nasasakripisyo ang integridad ng Blue Ribbon. Para sa Agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Saka mga kababayan, hindi nyo po ba napapansin? Diba after nung paglabas ng 18 marino kuno o ex-marine na nagsiwalat na nagde-deliver ng pera, diba biglang nawala yung issue dito po kay Leandro Libiste. Diba may mga inilalabas-labas siya dati na mga files o nasa na ngayon yon? Bakit biglang tumahimik? Mga kababayan, porkit nasilip ng sambayan ng Pilipino na may butas at may pagkakamali, ngayon, may panibagong ingay na naman. At saka yung kay Gutesa. O nasaan yung kay Gutesa? Bakit hindi nila mailabas si Gutesa? Kasi nga mga kababayan, sablay po talaga yung mga aligasyon, mga kababayan, nito pong kampo ni Vice President Sara Duterte. Di po ba? Anyway, kung titingnan nyo, tama naman yung sinasabi dito ni Senator Ping Lacson. Magiging sarsuela lang, magiging katawa-tawa lang kung iimbestigahan pa itong patungkol, mga kababayan, dito po sa mga isinisiwalat ng 18 ex-marine. Buti ba mga kababayan, kung sakaling imbestigahan ito at mapatunayan na nagsisinungaling sila, makukulong sila, mabubulok sila sa bilangguan. Di ba kataas-taasan lang yan, ma-contempt lang, mga kababayan, and then paglipas ng ilang araw makakalaya na rin. Kaya nga mas maganda na dapat madisbar na lamang itong si Baligod at maipakulong itong mga ito kapag ka napatunayan na nagsisinungaling. Ano po? Anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa usapin po na yan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa issue po na yan.